Hello guys, ang hanap niyo po ba ay property na along Barangay Road, cemented Barangay Road, and then natuhog ng pinakakalsada. Ayan po, kompleto po iyan. So may source tayo ng kuryente, tubig, and then may signal din po ang ating phone, and then plus po natin yan, may bahay na instant po ano. So may garahe din po tayo ng car, so lapit tayo. Napakagandang property itong iikutin natin for today. I'm sure magugustuhan nyo po ano. So ito po yung pinakabahay. May garahe na rin ng kotse dito. Hindi natin mapapasok yung bahay kasi nakalock. At napakalapad po ng kalsada. Bagong-bagong gawa po yung kalsada po na yan. And then yung garahean po ng kotse na yan ay kasama din po ano. So iikutin natin tong property na to. Pero po bago tayo mag-ikot, syempre po paki-like, paki-share, and subscribe po sa ating YouTube channel, and then paki-pindot po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na ibablog po natin. So ano pang hinihintay natin? Ikot na tayo kay property. So yan, pasok tayo dun sa may pinaka farm lot nya. Magugulat kayo dito sa may pinakaloob. Ang dami talagang puno ng niyog. So sulit na sulit yung property na to pag inabil nyo po ano. Ito pa lang sa labas ay talagang ma-amaze ka na. Talagang tinayuan pa ng mga garden. Yan, pinuno po nila ng laman. So may mga papaya tayo, saging, kakao, santol. Ganda. So dito tayo papasok. Pero may bakod, so pasok tayo dito sa may kabilang dulo. May frontage po ang ating property buhat dun sa may pinaka Barangay Road po ano. So mamaya tingnan natin kung gaano kahaba. Explain ko po lahat yan sa inyo. So dito tayo papasok. Yan, dito tayo papasok sa mga kasama ko, yung walang bakod. So nasa 60 meters po yung pinaka frontage po natin na. Mga dwarf po yung niyog, ano? Ganda. Ay, puno ng laman. Ayan, lakad tayo. Oh, ang ganda talaga. Grabe. So si property po ay medyo pababa po ano. So from the road, halos pantayan po tayo kung saan nandun yung bahay natin. Pero pag pumasok na po tayo dito sa may pinakaloob, bumababa po tayo unti-unti. So medyo palusong siya. Pero kagandahan nito, panalo ka dito. Ay, sa dami ng tanim na niyog eh. Ayan o, bata pa lang, namumunga na. So 500 kapuno ng niyog ang meron tayo, plus pa po natin yung mga bagong tanim. So medyo dasik po siya ng coconut. Ayan o, bata pa pero namumunga na. Tayo po ay nasa 2 kilometers para po makarating po tayo ang pinaka-national road. Ano? Good thing naman po, yung pong 2 kilometers na yon ay halos cemented road naman po tayo. So wala tayong magiging problema sa pagbisita po natin dito kay 3.5 hectares. Si 3.5 hectares po ay nakalocate po dito sa Santa Elena, Camarines Norte. Oh, ganda. Panalo. Kompleto po iyan. Naulitin ko. So, may instant bahay tayo. Garahe ng kotse. Meron po tayong kuryente. Meron po tayong source ng tubig dito. Yun po ay di-motor. So, nagkaroon po sila ng parang deep well na kinabitan po nila ng pinakamotor para makaakyat po yung tubig nila dun sa may pinakabahay. Hanap tayo ng medyo mababang part para dun tayo luluso. Ang ganda, panalo. So dito sa may bandang likuran, may natanaw akong fish pond.
So mamaya titingnan natin kung malalapitan natin, pero hanap lang tayo ng medyo safe na bababaan po. Medyo madulas yung suot kong sapatos. Mamaya ikot tayo dyan. Ang daming tanim na saging din eh. Si property po ay nasa 1,000 kapuno po ng saging ang meron po tayo dito sa may pinaka-area. So ito po yung sinasabi nilang mga bagong tanim na hindi pa namumunga. Talagang kung bibisitahin niyo po si property at kayo po ay nandito mismo sa area, makikita niyo po talaga halos talagang walang pagsidlan or paglagyan yung mga tanim. Sobrang puno. Punong-puno siya, dasik na dasik. Lapit tayo dun sa sinasabing pwedeng gawing fish pond or nag-fish pond na rin sila yata dito nung mga nagdaang panahon. So hindi na lang nila naaasikaso po So ayan po siya. Uy, naulan na. And then may sakop din po tayong palayan. Ayan po So hindi natin alam po ilang saklong yan. Hindi natin kasama ngayon si seller. Kasama po yung pinakadulo na yan. Ayan. And then yung matataas na niyog na yan, kasama pa po yan. So ito yung nilulukad nila. Mamaya pupunta naman tayo dun sa may mga part na may tanim daw po ng mga dalang hita. So doon naman tayo mag-iikot. So si property po ay may sukat na 2 hektarya. Yan. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng medyo small cut, ayan po pwedeng-pwede po sa inyo to. So medyo pa-slope type lang naman po tayo. Naabutan tayo ng ulan. So habang naglalakad tayo, explain ko na po sa inyo about dun sa documents itong property na to. Bali ito po ay TCD title and then patay na po si owner po So yung mga anak na lang po ang nagbebenta. Yan, tinuturo ni tatay yung pinaka-boundary. Ganda ni property. So hanggang dito sa may pinakalikod. Kitang-kita po natin yung mga bagong tanim na puno ng niyog and then yung saging. Ang dami. So kung mapapansin po natin yung mga puno ng niyog na yan na medyo may kataasan, yan po ay hindi na po kabilang kay property po. So alin lang po yung mga medyo mabababa, so yung lang po yung pinaka-boundary na. Pero meron pa rin pong ilang natirang puno ng niyog na medyo may kataasan na po si property. Ganda. Medyo masipag si kuya, yung may-ari. Tanim ng tanim. Kung tayo po ay magta-travel kay property para po mabisita po natin itong si 2 hectares, tayo po ay magta-travel lang nasa 7 hours para makarating po tayo sa mismong area. Kahit medyo naulan, sarap ikutin. So, kahapon, kausap po namin si seller. Ang sabi po niya ay kailangan iparelocate din po si property. So, para sure din po tayo. Pero ito po ay may dating sukat na. Ano po ayan? Sapa. So ito pinaka-source nila ng tubig.
Ah, may sapa dito. Ang ganda, no? Wala po po yung tubig. Ah, hindi po ito naiigahan? Dalawang bukol yan. Naroon yung tubig ko. Ganda po ng ano nila, no? Dyan po sa ilalim. May treasure daw, sabi ni tatay. Linaw ng tubig nila, oh. Saka pa rin daw po yung medyo malinis na part na yan. Tara po tayo. Doon naman tayo sa ano, sa mga dalandan. Akyat tayo. Palabas tayo ng pinaka-kalsada ulit. So, hindi naman siya masyadong palusong. Naikot ko naman si property kasi nga medyo malinis naman po. So dito hindi na tayo mahihirapan pang magtanim. Palalakihin na lang po natin ano. So iba po kasi mga property walang laman. So magsisimula pa lang tayo magtanim. So dito hindi na. Lahat po ito ay halos may kalakihan na din po. And then yung iba po ay kumbaga ay matatag na dun sa may pagkakatanim nila buhat dun sa lupa yung mga niyog. Ito na yung sinasabi nilang mga puno naman ng dalandan. So tayo po ay mayroon nasa 30 kapuno ng dalandan po ano. Ayan o. Sulit ang makakabili ng property na to. May mga langka din. Ganda. So ito po yung mga dalandan, tabi-tabi siya. So yung makikita po natin, ito po yung pinakalay nila ng tubig. So yan daw po ay naka-linya dun sa may pinaka-sapa na pinuntahan po natin. Ano? Ay, yung mga bata po na yun, hindi na. Ayun sa may dulo, oo. Ganda ng view dito. So yung mga hile-hilerang niyog na yan, kasama po yan. Yan yung mga dalandan dito, kasama pa po yan. Sinasa ko pa rin daw po yung medyo malinis na part na yan. Tara po tayo. Doon naman tayo sa ano, sa mga dalandan. Akyat tayo. Palabas tayo ng pinaka-kalsada ulit. So hindi naman siya masyadong palusong. Naikot ko naman si property kasi nga medyo malinis naman po. So dito hindi na tayo mahihirapan pang magtanim. Palalakihin na lang po natin ano. So iba po kasi mga property walang laman.
So magsisimula pa lang tayo magtanim. So dito hindi na. Lahat po ito ay halos may kalakihan na din po, and then yung iba po ay kumbaga ay matatag na dun sa may pagkakatanim nila buhat dun sa lupa yung mga niyog. So kagaya ng nasabi ko kanina, ito po ay natuhog po ng pinaka cemented barangay road, pero dun po sa may pinaka left side, yun po ay nasa 2,000 square meter lang naman. So mas malaki yung portion talaga dito sa may pinaka right side. Ang dami dalandan. So, sure return income po tayo dito ha. Buhat po dun sa saging, sa niyog, dalandan. Ayan. So, napakarami natin pagkukuhanan ng source of income. Kaya panalong-panalo po itong property na to. Sa ibang details na hindi ko po nasabi habang nag-vlog ako, so meron po kami description sa baba, pakiclick na lang po iyon. And then dun po sa ibibigay po ng price ng ating seller, sila po ay wala nang sasagutin. So meaning po sila po ay magninet. So ito po ay binibigay po ni seller sa murang halaga lang, dahil gaya po ng nasabi niya, sila daw po ay wala na lang sasagutin. So i-drop na lang po nila yung kanilang pricing. Nandito tayo sa may pinakalikod ng bahay. Ayun po yung car. And then ayan, hanggang dito sa likod ng property. Ganda. So halos hindi ko po nasabi yung mga exact return income po ni property po. Sorry po at hindi po namin kasama ngayon si seller kasi nga po ay meron po siyang inaasikaso. Ayan po, sa mga buyers ko po na naghahanap ng small cut. So 2 hectares lang po ito, ulitin ko lang. And then at the same time, may malaking return income. May instant bahay. Meron pong garahe ng kotse. Plus pa po natin, may ganitong kalinis na farm lot. Meron pong palayan. And then meron po tayong palaisdaan na pwedeng lagyan po ulit or buhayin po natin yung pinakapalaisdaan po niya. Yan, so almost complete po talaga si property. Wala ka nang hahanapin. Nandito na po lahat. Kagandahan din po nito sa mga buyers ko po na naghahanap ng pagbaba mo lang ay property na. Ayan, avail na po kayo. Message nyo na po kami sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Napakagandang property. Naku, grab nyo na po. Ayan, may mga puno ng mangga. So, 1, 2. So, mga nasa 3 puno po ng mangga meron sa area. Ayan, labas na tayo ng property. Abutan tayo ng ulan. So pwede kayo rito mag-alaga ng mga hayop, katulad ng pwede rin po kayo magbabuyan dito kasi sagana po tayo sa source ng tubig. Ayan, may mga alagang manok si ate, oh. Ganda, linis. Yan, labas na tayo. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan po. And thank you po. And then thank you din po sa mga lagi pong nag-a-avail po sa atin ng mga property po. So yan. Thank you for watching.